Gamit ang kakayaang mag-veto, tinapyasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang bahagi ng pambansang pondo para sa taong 2026. Ang buong detalye ihahatid ni Kate Renya. Kasabay ng pagsasabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act, may mga bahaging tinanggal ang Pangulo sa paggagamitan ng unprogrammed appropriations sa pamamagitan ng pagveto. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, ibinaba ng pamahalaan ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget sa 150.9 billion pesos, pinakamababa ito mula pa noong 2019. Ito'y paritakin ang disiplina at maiwasan ang ilang magsisilbing shortcut umano sa paggastos at pag-abuso sa paggamit ng pondo ng bayan. Paglilinaw ng kagawaran, hindi agad ginagastos ang UA at maaari lamang gamitin kapag may sobrang kita o bagong loan at kung pumasa sa mahigpit na pagsusuri. Iginiit din ng kalihim na ang unprogrammed appropriations ay hindi pork barrel kundi proteksyon sa pera ng bayan. Tiniyak din ng DBM na hindi maaapektuhan ang operasyon ng pamahalaan at sapat ang pondo para sa sahod at mga prioridad na programa. Pinuri ni DBM Acting Secretary Toledo ang pamumuno ng Pangulo sa pagtitiyak na ang pambansang pondo ay direktang naglilingkod sa mamamayan. Pinakamalaking bahagi ng budget ay napunta sa edukasyon na may mahigit 1.3 trillion pesos para sa mga guro, kawani at mga silid-aralan. May 448 billion pesos naman para sa kalusugan, kabilang ang universal healthcare, zero balance billing at pagdadagdag ng mga doktor at nurse. Tinustusan din ang agrikultura ng halos 300 billion pesos para sa produksyon at seguridad sa pagkain. Kasama rin sa budget ang social services, mga lokal na pamahalaan at military at uniform personnel, kabilang ang pagtaas ng kanilang sahod at allowance simula ngayong taon. Ipinagmamalaki rin ng pamahalaan na sa unang pagkakataon na live stream ang bicameral budget deliberations bilang hakbang tungo sa mas bukas at transparent na budget. Sa kabuuan, inilalarawan ang 2026 national budget bilang malinis, disiplinado at nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.